Yes, sige sir. Okay, good evening sa tanan. And first of all, I'd like to thank the Lord for the gift of life. Sa akong kinabuhi, kinaabot na almost 62 years old na ako. And I just want to share something, this ako testimony kay kanang after I nag-retired ko as a clinical instructor. Wala pa din nahuman ang akong tasking. Na ako'y isa ka case nga ginatutukan karon nga estudyante na ako. Now, kani magud sila gina-test ilang mga blood samples kay naman sila sa health courses na isa diri positive siya og hepatitis B. Karon, positive siya sa pagka-positive niya sa hepatitis B, second year pa lang siya and unahan nata mo hantod karon, very low self-esteem kay ni siya nga estudyante na ako. Nag 35 years old na lang siya, na registered nurse na lang siya. Very, very low self-esteem because of that hepatitis B. Karon, every time mo apply siya sa hospital, mangurog yun na siya pag-abot sa blood samples. Pero madawat man pod. Ang iyang pinaka-Waterloo is, there was a physician during that time sa school, paggawa sa iyang Hepa B, kay i-counsel man na sila. Gingnan magud siya na, well, I'm not blaming all the doctors. Gingnan magud siya nga, you better change your course. Kay wala kay future ani, kay na kay hepatitis B. Pati ako, wala ko kasabot sa akong buhaton. Kay magsigi siya hilak niya mag-text ako Hantod karon na 35 years old na siya. Nag-apply siya og kani, gitutukan ako siya since nag-apply siya og pa-abroad, New Zealand. Ang iyang entry is student visa. Pag entry mo sa New Zealand, dapat ang imong course related pod sa health. Nangurog na pod na siya. Wala siya kasabot on siya mo feel how it is to be kanang ma-decline and everything, and you will be spending thousands of pesos in your medical anang laboratories tanan. Anak ko, pag ampo lang, nothing is impossible to the Lord. Ever since naging registered nurse siya, ako siyang gingnan, you read the Bible, you expound the Bible, you ask the Lord for any verses that would expound kanimo mga fears and everything. Before nag-medical exam, gipa-IELTS siya, exam. Very low self-esteem na po siya. Di ko kapasa, just try. Di ko kapasa, just try. Nag-exam siya Sabado. Nagsige siya text ako, Sunday, Monday, Tuesday. Anak ko, praise the Lord, whatever be the outcome, the wata. My God, kadlaw, nag-text ako, imbis 6 lang ang nakuha niya, 6 lang ang score na kinahanglan niya, nag 7.5 siya. Anak ko, you pass, praise the Lord, hallelujah. Anak ko siya, here comes the medical exam. Extraction of blood, daghan siya medical and everything. Na dito, yung gilist down, mahal-mahal gyud. So, as the process goes on, the money is, gagawas gyud sa kwarta. Naihinabang, naiutang. Karon. After that, sabi niya, the result of my laboratory would reveal by the immigration, by the New Zealand immigration, in 2 weeks' time. Pati ako, 2 weeks ko walay tulog. Kay apektado man ko. Wala ko kasabot. Unsa na po na mahitabo. Here comes the medical exam. Wala. Giingnan daw siya dito sa iyang email. Okay, your next move will be you pay your visa. So wala na. There was an explanation, there was an explanation, sabi ng doktor doon sa New Zealand, your case of your hepatitis B, kung naman na siya level, nga dili man daw kayo hazardous to health. In fact, mas okay na nang nagsakit mo nga nasa medical course because they know what are the preventions that you're going to do. Unlike uban nga wala kay balo, magpataka lang. So praise the Lord, napasa na nakandadawat ang iyang exam. Na clear up ang iyang wala na dili na gidawat na nga positive siya na Hepa B because the lawyer says
in other countries, if we cannot accept this kind of people working with us, this is a form of discrimination already. So praise the Lord. Amen. Monday, nag-text ako i-release na akong visa. Praise the Lord lang gihapon. Hallelujah. Anak ko siya, very good. Ako, salamat, mahumanagin siguro akong pagtutok sa imuha. Unsa may requirement, bago ma-release ang visa, bayaran sa anak ko tong tuition fee sa school. Okay, bayaran. Tigi, wala problema. Kwarta na lang ang atong problemahon. Kaya wala ito, napasa na ni mong exam, na ng medical, okay na ta. Pila man to? 500,000. Lord, it offers na ako sa imuha na nitanan. I surrender it all to you. Kana lang akong testimony karon. Praise the Lord. Magpampo lang yung gupod para sa iya, ha? Thank you kayo, sir. Wow, grabe roller coaster doon, no? Marabog tanong movie ba? Wakabulot sa isunod mahita ba? Pero, yes sir, definitely ma-appeal na to siya sa ato ang prayer time later. And tanan pa pod, no, nga naga-face og mga silent battles, takabuloon sa ilang ginahatubang karon. Let us include them also in our prayers.